Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Ngayon pong linggong ito sa ating liturhiya ng salita ng Diyos, magandang tignan ang isang konteksto na dinadaanan po natin sa buhay. At yan yung kalimitang karanasan na sa gitna ng maraming pagsubok, dumadating yung panahon na parang pakiramdam natin ay wala na tayong pag-asa. Sa ating unang pagbasa, narinig po natin ang pananalita mula sa propeta Isaías. At ito'y kahit papano nagsasabi sa bayang Israel na dumaan sa pagkatalo sa kanilang mga kaaway. Sila ay itinapon sa Babylonia sa ilang. Pakiramdam nitong mga Israelita ay wala ng pag-asa. Sabi ni Propeta Isaías, huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Darating ang panahon na kayo din ay makakauwi sa inyong tunay na tahanan kung saan nandoon ang pagkain, hindi na kayo magugutom, at kayo ay makalalaya na. Sa ikalawang pagbasa, narinig naman natin sa pananalita pa lang ni Santiago sa kanyang sulat na mukhang ang mga dukha ay dumadaan sa pagkakatangi, di ba? May diskriminasyon. Nakita siguro ni Santiago na bakit ganyan? Pag nakakita ng mayayaman, no? Na talagang postura lahat. At may nakitang dukha na gusgusin. Mukhang inilalagay lamang sa tabi. Itinatabi at binabaliwala. Siguro yung mga dukha, pakiramdam nila, bakit kami ginaganito? Walang-wala na nga kami, maaaring walang makain, walang pupuntahan. Pakiramdam din ay walang pag-asa. Pero sa pangangaral ni Santiago, hindi dapat ganun. Walang ine-etchepwera ang Diyos. Lahat ay pantay-pantay. At maaaring itong nagbigay pag-asa sa mga dukha, hikahos na walang-wala na inilalagay sa isang tabi. Sa ating ebanghelyo, narinig naman natin ang kwento ng isang pipi at bingi. Napakahirap nun, di ba? Wala ka nang marinig, hindi ka pa makapagsalita. Alam natin na kapag may ganito kang kapansanan, minsan nandun yung pagtatanong sa Diyos, bakit ako nagkaganito? Anong mangyayari sa akin? Yung iba natatanggap ang sitwasyon, yung iba ay hindi. At dumadating din ang kawalan ng pag-asa. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, napakaganda ng pangaral ni Papa Francisco, ang ating Santo Papa, sa pagdating po natin dito sa ating taon ng jubileo, sa jubilee year po natin sa susunod na taon. Meron siyang isinulat para ihinanda tayo na pinamagatan na spes non confundit, no? Sa Latin, at ibig naman sabihin sa Ingles ay hope does not disappoint. At parang binibigyang diin na halaw mula sa sulat ni Apostol San Pablo mula sa taga-Roma ay kailanman hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Bakit? Kasi niliwanag niya dito na ang Diyos ang ating pundasyon ng pag-asa. Ang Diyos ang pag-asa. Si Jesus ang pag-asa. Ano man ang dinadaanan natin sa buhay, dapat magtiwala sa Kanya
na alam ang dinadaanan natin at iaahon tayo. Ano man ang hugis, ano man ang daraanan natin, ano man sitwasyon. Ang ganda nga ng kanyang sinabi dito, no? Sa Ingles, no, babasahin ko, Christian hope does not deceive or disappoint because it is grounded in the certainty that nothing and no one may ever separate us from God's love. Napakagandang isipin na tunay nga na pag sinasabi natin habang buhay kami pag-asa. Di ba? Tandaan natin habang may Diyos, hanggat nandyan si Jesus, may pag-asa. Kaya kung ano man po ang dinadaan nating matitinding pagsubok sa buhay ngayon, pakiramdam natin ay wala na tayong pag-asa, wala na tayong magawa, kumapit lamang tayo sa Panginoon. Siya ay bahala sa atin at kailanman hindi tayo pababayaan. Alam nyo, ngayong araw na ito ay September 8, nagkataon lang linggo, kaya dahil sa kalendaryo ay alam naman natin mas mataas ang antas ng panlinggong misa, kaya ito yung pinagdiriwang. Pero hindi naman tayo pinipigilan para parangalan ng ating mahal na ina dahil ang September 8 ay kaarawan, no? Ni Blessed Virgin Mary. Magandang isipin, no, na ang ating mahal na Birheng Maria ay ating tinatanaw na tanglaw ng pag-asa. No? Bakit? No? Kasi yung kanyang pagsilang ay hudyat at paparamdam ng Diyos sa atin na may pag-asa ang sanlibutan. Dahil ito'y parte ng malaking plano ng Diyos, hindi ba? Sa pagsilang na mahal na ina, sa kanyang paglago, at dumating na yung tamang panahon nung nagpakita ang Anghel Gabriel sa kanya at sinabing siya'y magiging ina ng kataas-taasan. Sa gitna ng takot at pangamba, sumagot siya ng oo. Sinabi niya, ako'y alipin mo, Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita. Si Maria ay maituturing nating tagapamagitan para sa ating buhay, panghawakan natin ang pag-asa mula sa Diyos. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, tamang sinasabi, no, mula sa sulat ni San Pablo, Apostol sa mga taga-Roma, hope does not disappoint. At ito'y pinalalim ng ating Santo Papa Pope Francis. Tandaan natin, nandiyan ang mahal na ina, palaging namamagitan sa kanyang pagsilang sa mundo. Ang pag-asa ay nararanasan at patuloy nating mararanasan hanggang sa ating paglalakbay patungo at makarating sa buhay na walang hanggan. Amen.